Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ngayong araw na may panibagong research vessel silang namataan sa archipelagic water ng Pilipinas. Kasunod dito ay nag-deploy na sila ng mga asset sa lugar. Samantala, nakahanda naman ang PCG na i-deploy ang barko nito para i-rescue ang mga Pilipino sakaling sumiklab ang gulo sa Taiwan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, again, ma'am, I won't comment on the statement of General Browner. But again, I would like to assert the commitment of the Commandant of the Philippine Coast Guard that whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support, particularly the mobilization of vessels and everything. Nakahanda ang mga barko ng Philippine Coast Guard na sunduin ang mga kababayan nating Pilipino sa Taiwan. Ito ang tugon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa panawagan kahapon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo sakaling sumiklab ang tensyon at matuloy ang bantang pagsakop ng China sa nasabing teritoryo. Samantala, patuloy na minomonitor ng PCG ang isang Chinese research vessel na Songhang na pumasok sa archipelagic water ng bansa. I would just like to confirm that there is a presence of the Chinese research vessel. This is an ongoing operation and I'm not authorized to disclose the full details of it. Alas 8 ng umaga kanina, huling na-monitor ng PCG ang barko sa layong 58 nautical miles east ng Aborlan, Palawan. Kinumpirma ni Commodore Tariela na nag-deploy na sila ng aircraft para i-monitor ang usad ng barko. The Philippine Coast Guard deployed our aircraft this morning to challenge the presence of this Chinese research vessel. As of this time, we are still doing this MDA flight as we monitor the presence of this Chinese research vessel. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area. Hindi ito ang unang pagkakataon na may lumapit na Chinese research vessel sa archipelagic water ng bansa. Nitong Pebrero, namataan ang Lanhai 101, pinakamalaking Chinese research ship na dumaan sa pagitan ng Mindoro at Palawan hanggang Ilocos Region, kung saan pinanatili nito ang distansya ng 24 at 25 nautical miles sa baybayin ng bansa. Nauna nang sinabi kahapon ng international maritime expert na si Ray Powell sa kanyang post sa social media na X na umalis ng Shanghai, China noong March 26 ang 83-meter research vessel bago ito dumaan sa archipelagic seawater ng Pilipinas patungo sa direksyon ng Celebes Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirerespeto ng Malacanang ang inilabas sa travel advisory ng China sa kanilang mamamayan. Nakasaad sa advisory ng Beijing ang pagkakaroon ng umano'y unstable public security ng bansa dahil sa sinasabing investigasyon at panggigipit sa mga Chinese ng Philippine authorities. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring pinatutungkulan nito ay ang pagpapatupad ng pulisiya ng bansa laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. At we can assure China na hindi po tayo nagtatarget ng particular nationality or particular national na para iharas. Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome, except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa POGO na dapat ay mawala na sa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. Welcome development para sa sandahang lakas ng Pilipinas ang posibleng pagbebenta ng Estados Unidos ng F-16 fighter jet. Sa isang panayam, sinabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na anumang bagay na makatutulong sa modernisasyon at pagpataas ng antas ng mga kagamitan ng mga sundalo ay malugod nilang tinatanggap. Inaprubahan ng State Department ng US ang posibleng pagbili ng Pilipinas ng fighter jet na nagkakahalaga ng 5.58 billion US dollars o mahigit 300 bilyong piso. Magpapalakas ito sa kakayahan ng Philippine Air Force sa pagsasagawa ng Maritime Domain Awareness at Close Air Support Mission. Gayunman, ipinaubaya na ni Padilla sa Department of National Defense ang karagdagang detalye tungkol dito. Inamin ng isang House impeachment prosecutor na nakaapekto sa paghahanda nila ang pangangampanya para sa 2025 midterm elections. Gayunman, naniniwala siyang nasa 80% na ang kanilang kahandaan para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kumakain siya ng oras sa preparation, but it's a good challenge also that nakikita namin ang pulso ng tao sa ground and we get a sense of
how our constituents view the impeachment trial. Hati na ang atensyon ng House prosecutors dahil nagsimula na ang campaign period para sa local candidates sa 2028 midterm elections. Gayunman, ayon kay House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Lawrence Defensor na isang re-electionist, malapit ang matapos o masasabing 80% na silang handa para sa nakaambang paglilitis. At sa kanila umanong pag-iikot para sa kampanya, nalalaman nila ang pulso ng kanilang constituents kaugnay ng impeachment case laban kay VP Duterte. But it's not an easy balance between an election and preparation, but we are doing our best since this impeachment involves national interest. It involves the second highest official of the country. Kinumpirma rin ni Defensor na nakapagsagawa na sila ng mock trial at magpupulong ulit sila ngayong linggo. Kabilang naman sa mga kasama nila sa paghahanda ay mga pribadong individual na litigators at abogado. Samantala, patuloy na iginigiit ni Representative Raul Manuel na isang miyembro ng oposisyon ang pagpapatawag ng special session ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso upang matalakay na ang mahalagang usapin gaya ng impeachment at ng nakabinbing panukalang batas na aumento sa sahod. Kung tinuturing din naman ng presidente na dapat pag-usapan, na urgent yung mga yan, edi might as well ay magpatawag siya ng special session. Tila naman isinasantabi na ni VP Duterte ang mga ibinabatong aligasyon laban sa kanya kahit pa ang umaning maling paggamit at paglustay sa confidential funds nito. Kabilang ito sa articles of impeachment na inihain laban sa kanya ng Kongreso. Pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay yung paniniwala din ng bayan. Paniniwala lang nila yun. Kamakailang inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga kahina-hinalang pangalan ng mga tumanggap umano ng confidential funds ni VP Duterte. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala nang nakikitang dahilan pa ang Malacanang para dumalo ang mga miyembro ng gabinete sa ikalawang pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman sa isang analyst, dapat natutukan ng Senado ang posibleng pag-amyenda sa mga batas na may kaugnayan sa isyung ito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At ayun nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. Sapat na ang naging paliwanag ng mga dumalong cabinet members sa unang pagdinig ng Senado sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang posisyon ng Malacanang kaugnay ng isasagawang pangalawang Senate Committee hearing bukas na pinangungunahan mismo ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sapat na ang ibinigay na impormasyon ng mga opisyal ng ehekutibo upang makagawa o makapag-amyenda ng batas ang Senado ukol sa isyu ng naging pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Nilinaw rin ng Malacanang na walang kontrahan o magkakaibang posisyon sa naturang pagdinig. March 31, nagpadala ng liham si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado para ipaalam na tinatanggihan ng Malacanang ang imbitasyon ng komite na dumalo ang ilang opisyal sa pagdinig sa Huwebes. Iginiit rin ni Yusek Castro na walang itinatago ang ehekutibo na may kaugnayan sa naturang issue. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Para sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, dapat tutukan na lamang ni Senator Marcos ang issue ng legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Siyempre, ang dapat focal point ng investigation na yung puro legal. Yung international law at saka ilang ng mga batas natin patungkol sa pag-aresto na may kinalaman ng international court o international body. So we're talking about jurisdictions, yung propriety ng arrest, legality ng arrest, kapag may request ng international body. Ayon kay Coronacion, mahalagang marepaso o mapag-aralang mabuti ang pag-amyenda sa mga umiiral na batas. Hindi ko dapat i-update natin yung mga batas natin patungkol sa mga ganyan. Kasi it doesn't just apply to a former president or to any political leader. Hindi pwede rin naman, sa tingin ko pwede rin naman ma-arrest sa individual, na private individual, na maaaring mag-commit ng isang pagkakasala na pinagbabawal ng international law. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado bukas sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dumating man o hindi ang mga inimbitahang opisyal ng pamahalaan. Sa inilabas na pahayag ng Senate Committee on Foreign Relations, Chairperson Amy Marcos, ngayong araw, sinabi nito na mahalagang malinawan ang ilang punto at issue sa umano'y legalidad ng ginawang pagsuko sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Nanindigan din ito na hindi sapat ang mga dahilan na ibinigay ng Malacanang upang tanggihan ang imbitasyon ng Senado. Ibinahagi niyang mahalaga ang presensya ng mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig upang magbigay linaw sa mga isyung na unang lumitaw at masagot ang mga katanungan mula sa nakaraang pagdinig. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.